Dalawang makina ng Agreco pumalya. 77 na takurong noon kasali sa SLP ng DSWD-12. At isang kasapi ng BIFF sumuko sa Sultan Kudarat PNP. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Mayo 15, taon 2024. Dalawang makina ng Agreco pumalya. Narito ang ula. Muling nakakaranas ng rotational power interruption o load shedding ang mga Nayan, Libak at Calamansig kahapon, ika-14 ng Mayo taong kasalukuyan. Ang dahilan nito ay nagkaproblema ang dalawang makina na nirerentahan ng National Power Corporation o NPC. Kaya nakakaranas ng brownout ang mga ilang barangays ng Libak at Calamansig. Ayon sa pamunuan ng National Power Corporation Calamansig Diesel Power Plant, magkasabay na nasira ang Unit 2 at 4 ng Agreco Energy Rental Solution Incorporated na may tig 1 megawatt. Sa ngayon ay patuloy pa umano sa paghahanap ng paraan ang Calamansig Diesel Power Plant para maibalik sa normal ang kanilang operasyon. Samantala, hinihintay pa ang technician ng Agreco, ngunit wala pang eksaktong petsa kung anong araw ito darating para ayusin ang naturang makina. Sa pahayag ni Engineer Remil Puyonan, Department Manager ng Area 3, binigyang linaw niya ang mga tanong ng taong bayan na bakit hindi raw nagkakaroon ng load shedding ang mga barangay ng poblasyon sa bayan ng Libak. Sagot naman ni Engineer Puyonan ay di maaaring magkaroon ng load shedding sa kadahilanan sa sentro na dumaraan ang linya kung kaya't upper o karatig barangays ang maapektuhan ng power interruption. Dagdag pa niya, siya'y nananawagan sa mga member consumer owners o MCOs na unawain ang mga di inaasahang sitwasyon. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. 77 na takurong noon kasali sa SLP ng DSWD-12. Narito ang ulat. Sumailalim ang 77 na piling takurong noon sa reorientation ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 12 ngayong araw, ika-15 ng Mayo taong kasalukuyan sa Tacurong City Cultural and Sports Center. Ang nangyaring pagpapatala ay noon pang nakaraang taon mula sa ibinigay ng mga kasapi ng PTM Kapamilya Care Group na ibinigay naman ito sa provincial government ng lalawigan ng Sultan Kudarat at sinuri ng makailang ulit ng DSWD. Ang pondo makatanggap ay gagamitin ng mga napili sa kanilang negosyo na napili gaya ng isdaan, sari-sari store at iba pa. Ang pondo na ibibigay ay mula naman sa tanggapan ni Representative Sandro Marcos sa inisyatibo ni Representative Bayrihan M. Sakaluran Abdurajak na ang bawat isa ay makakatanggap ng 15,000 piso bilang livelihood cash assistance mula sa SLP na matatanggap ngayong Biyernes, ika-17 ng Mayo taong kasalukuyan sa Sultan Kudarat Provincial Gymnasium. Dumalo sa programa si City Councilor Honorable Ralenta Bosares Bernardo, PTM Kapamilya Care Group Head Jose Roy Sagrado Harel, at mga kawani ng DSWD Region 12. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, isang kasapi ng BIFF sumuko sa Sultan Kudarat PNP. Narito ang ulat.
Balik loob sa pamahalaan ng isang dating kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIFF Karyalan Faction matapos itong sumuko sa kapulisan sa Provincial Intelligence Unit, Sultan Kudarat Police Provincial Office or SKPPO, Barangay Calawag 2, bayan ng Isulan, lalawigan ng Sultan Kudarat nito lamang araw, ika-15 ng Mayo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Brigadier General Percival Augustus P. Placer, PRO 12 Regional Director, ang sumuko na si alias Nords, 19 na taong gulang, may asawa at naninirahan sa Barangay Ganta, bayan ng Sharif Saidona Mustafa, lalawigan ng Maguindanao del Sur. Base sa ulat na natanggap ng Regional Director mula sa SKPPO, formal na sumuko si Nords sa punong himpilan ng SKPPO, kung saan isinuko rin nito ang kanyang armas ng isang unit ng homemade grenade launcher. Napagpasyahan na magbalik loob sa pamahalaan ng dating eskrimista, bunsod ng kaliwat kanang operasyon ng pulisya mula sa PIU, SKPPO, Regional Intelligence Division 12, RIU 12 PITSK, RIU 12, Isulan Municipal Police Station, 43rd SAC, 4SAB, PNP SAF, 1st SKPMFC, 2nd SKPMFC at Sultan Kudarat Provincial Highway Patrol Team. Patuloy naman ang panawagan ng pambansang pulisya sa mga natitira pang mga kasapi ng BIFF na magbalik loob sa pamahalaan at yakapin ang inalok na kapayapaan ng pamahalaan para makamit ang pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Ako ang inyong kaibigang Apolinario sa Valencia para sa Sultan Kudarat. Headliners. At yan ang kabuuang mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyo malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.